Sa pamamagitan po ng pinakamalawak na proyekto ng Public Attorney's Office, ang PAW Legal, Medical, Optical, Jail Visitation and Decongestion Program ay muling nadama ng ating PDL sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa pamamagitan ng programang nabanggit, nadama po nila muli ang pagmamalasakit ng ating Hepe PAW Chief Persida Acosta at ng ating tanggapan. Ang mga pangyayari sa free legal assistance ay mapapanood po sa report na ito. Gaano nga ba kahalaga at paano ginagampanan ng mga PAW lawyers natin ang kanilang mandato? At bakit karamihan sa kanila ay taus-pusong nakikiisa sa ating PAW Chief Persida Acosta? Yan ang ating aalamin sa naging kaganapan sa muling pagbabalik ng PAW Legal, Medical, Dental, Optical Jail Visitation and Decongestion Program sa Quezon City Jail Male Dormitory ng buwan ng Mayo. Ngayong hapon po, maraming pong salamat sa ating PAW Chief na Attorney Acosta. Ma'am, maraming pong salamat. Welcome po. Welcome po sa Quezon City Jail Male Dorm. Thank you po. Pangako namin, babalik po kami, kaya nandito po kami ulit. At sabi ni ma'am, bumalik uli, babalik pa rin kami. Diyan lang naman kami sa Isa Avenue eh. Ang population ngayon, medyo kumonti yata, 3,398. Tuloy-tuloy po ang ating medical, legal, dental, optical, jail visitation, and decongestion program. So, let us start doing our best para po mapangalagaan ang kalusugan, kaligtasan, at katarungan para sa ating mga inmates. Maraming salamat. Ako po si Attorney Rufino Roberto Ablan, Assistant OIC ng PAW Quezon City District Office. Ang concern po nung ina-assist ko po kanina ay ang kanyang GCTA daw po or Good Conduct Time Allowance. Paano daw po ito computein at kung sakali, kailan daw po siya lalaya. So, yun po ang aming pinag-usapan kanina. Sinabi ko, ang computation na yan, usually 20 days per month. And habang tumatagal, lumalaki yan. At para talagang sigurado ang computation, ipapakompute nila yan dito sa warden ng City Jail para mas accurate yung computation. Mas accurate yan kung sila magko-compute kasi yung records ng preso ay nandito sa kanila. Matagal na po kami ditong nag-jail visit. I'm Attorney Albert Michael Sonronio, Public Attorney 2 of the Quezon City District Office. Yung mga nakausap ko, ang concern nila is sentensyado na sila and binubuno na nila yung sinaserve na nila yung sentence nila dito. Nagtatanong sila about GCTA at kung kailan sila expected makalabas. Yung iba naman, merong for arraignment pa lang sila. In-explain ko rin kung ano yung posibleng mangyari sa arraignment. In-explain ko rin sa kanila na after nila ma-serve, lalo na yung mga serving sentence, na after naman nila ma-serve yung sentence, may life pa rin after nun. Makakapagtrabaho pa rin sila, makakabalik sila sa pamilya nila. And yung iba naman na hinaharap pa yung kaso nila, syempre, may oportunidad naman sila na patunayan na wala silang sala at na sana pagkatapos ng hearing, mapalaya din sila. Aside doon sa pagkailangan namin kausapin yung kliyente talaga namin dito, regularly, every month, nagpupunta kami dito para sa, unang-una para doon sa pag-sign ng manifesto ng mga PDL para makapag-avail sila ng GCTA, and then for legal advice na rin. Sa dami ng trabaho ng isang PAW lawyer, bakit kaya mas pinili nilang manatili sa tanggapan sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing hepe, PAW Chief Persida Acosta? Gusto ko talaga yung public service. It's a fulfilling profession. It's one thing to be a lawyer, pero to be in public service, I feel that I affect other people's lives. Lalo na yung buhay ng mga tao na nangangailangan. Before ako nagpaw, nasa private firm ako. And definitely, mas may kaya yung mga kliyente doon. Pero noon, parang hindi mo maramdaman na yung tinutulungan mo sila. Pero dito sa PAW, na kahit simpleng advice lang, masabi mo lang sa kanila kung ano yung mangyayari,
na kahit nasabi na hindi siya complicated question of law, pero makikita mo sa kanila na parang malaki yung naitulong mo sa kanila. Very thankful ako. Nandito si Chief para sa amin. Lahat ng pangangailangan namin na nabibigay ng opisina, binibigyan niya rin kami ng opportunity na makapag-serve sa public. 24 years na po ako na nagsisilbi sa PAO at tinuturing ko na po ito na pangalawang tahanan. No? Hindi na po ako nag-apply kung saan-saan kasi sa aking pakiramdam dito talaga ako sa PAO. Dito na rin ako magre-retire. Para tumagal po sila, syempre kailangan nila ng pasensya. Number one. Kasi ang mga kliyente natin dito yung mga nandun sa talagang nasa laylayan ng lipunan, kailangan matyaga ka. Kung wala kang tiyaga, talagang yung mga problemang yan, baka hindi mo kayanin. Kasi ang pag-aabogado naman ay isang advokasya din. Di ba? So, kailangan, hindi lang basta advokasya, pagtsatsaga din. At saka mag-aaral ka din talaga. Ang mga PDLs po, ina-assist namin hanggat kaya. Sila ay ina-assist namin sa trial, sa paglilitis. Para sa akin, lalo na nung nasa PAO ako, gusto ko yung maramdaman ng indigent clients natin na they're being served professionally, dignified, na walang pinagkaiba yung PAO sa private counsel. Importante sa akin na para sa mga PDL, dekalidad yung mga abogado na humahawak sa kanila, hindi PAO lang. Sa mga kasama ko sa Quezon City, very professional, very passionate, and excellent legal service ang napoprovide nila. Malaking bagay po ang isang hepe na makatarungan, makajos, at walang korupsyon sa kanyang katawan. Kaya nai-inspire kami na tumagal dito. Kasi ito lamang ang isa sa mga pinaka hindi korap na walang korupsyon dito sa PAO. Tulong lang, advokasya lang, at puro dasal. Tulong sa bayan. Para sa #PalaNews, ako si Geraldine Ranyes, Persida Acosta, tagapagtanggol ng masa, katarungan, laban sa kahirapan.